Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nagbibigay aruga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, madalas kong marinig sa aking mga pasyente na ang unang ninanakaw ng pagtanda ay ang ating mga binti. Hindi ang ating paningin, hindi ang ating pandinig, kundi ang lakas at tibay ng ating mga hakbang. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga taong lampas 80 anyos ang tahimik na umiiwas sa hagdanan, mas madaling mawalan ng balanse o nararamdaman ang pangangapoy ng mga binti sa kalagitnaan pa lang ng araw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lamang ito dahil sa edad, ito ay dahil sa kakulangan ng suporta at tamang uri ng nutrisyon na dahan-dahang umuubos ng lakas ng inyong mga binti. Ito ang isang bagay na bihirang isipin ng karamihan. Ang inyong mga binti ay parang mga ugat ng isang puno. Kapag humina ang mga ito, lahat ng bagay ay nagiging hindi matatag. Ang inyong tindig, ang inyong kalayaan, maging ang inyong kumpiyansa. Subalit, ang paraan para suportahan ang mga ito ay maaaring nasa inyong kusina na ngayon sa anyo ng 5 pang-araw-araw na inumin na higit pa sa pagbibigay hidrasyon ang nagagawa. Hindi ito mga usong milagrosong gayuma o mamahaling tableta. Ang mga ito ay simple subok na ng panahon na mga inumin na maaaring magpakalma sa pananakit, muling magpatatag ng kalamnan, tumulong na maibsan ang pulikat sa gabi, at mapabuti pa ang sirkulasyon upang mapanatiling malakas at matatag ang inyong mga binti habang lumilipas ang mga taon. Ang isa sa mga ito ay ginagamit na sa daan-daang taon sa mga tradisyon ng pagpapagaling. Ang isa naman ay maaaring nagtatago sa likod ng inyong almond milk. At ang huli, halos walang sino man ang nakakaalam nito, ngunit kaya nitong baguhin ang pakiramdam ng inyong mga binti sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya sa video na ito, isa-isa kong tatalakayin ang 5 mabisang inumin na nagpapalakas ng inyong mga binti mula sa loob. Mga inumin na makakatulong sa inyo na manatiling aktibo malaya at walang sakit pagkatapos ng edad 60. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong panig. Ano ang inyong pinakamalaking hamon pagdating sa lakas o paggalaw ng binti? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa ating komunidad. At kung hindi pa mangyaring pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon upang hindi ninyo makaligtaan ang mga video sa hinaharap kung saan nagbabahagi kami ng tunay at praktikal na mga payo para tulungan kayong maging masigla sa inyong ginintuang mga taon. Ngayon, maging komportable. Maaari pa ngang kumuha ng isang mainit na tasa ng inumin dahil sisimulan na nating tuklasin ang unang inumin na ilang henerasyon nang tumutulong sa nananakit na mga binti. Magsimula na tayo. Mayroong kakaibang ginhawa sa pagtatapos ng araw na may hawak na mainit na inumin. Ngunit paano kung ang nakagiginhawang gawin na iyon ay makakatulong din na mabawasan ang sakit ng inyong mga tuhod, mas malayang maigalaw ang inyong mga bukong-bukong, at mas magaan ang pakiramdam ng inyong mga binti sa paggising sa umaga. Iyan mismo ang ginagawa ng gatas na may luyang dilaw o turmeric milk sa loob ng maraming henerasyon, lalo na sa tradisyonal na medisina ng India.
Minsan tinatawag na golden milk ang nakagiginhawang inumin na ito ay pinagsasama ang mainit na gatas at luyang dilaw, isang matingkad na dilaw na pampalasa na kilala sa isang mabisang sangkap, ang curcumin. Ngayon, ang curcumin ay hindi lamang isang makulay na compound. Ito ay isang tunay na mandirigma pagdating sa paglaban sa pamamaga. Sa katunayan, isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food noong 2016 ang sumuri sa maraming pagsubok at kinumpirma na ang curcumin ay may maihahambing na epekto laban sa pamamaga sa mga gamot na nabibili ng walang reseta tulad ng ibuprofen, ngunit walang katulad na panganib ng pangangasim ng sikmura o pinsala sa bato, isang bagay na lalong madaling maranasan ng mga nakatatanda. Kasi habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay madalas na pinahihirapan ng talamak na bahagyang pamamaga. Hindi ito laging kapansin-pansin. Minsan, ito ay nagpapakita bilang paninigas sa umaga, mabagal na paggaling pagkatapos ng maikling paglalakad, o iyong bahagyang kumikirot na sakit sa tuhod na tila hindi nawawala. Ang curcumin ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga antas ng mga inflammatory marker tulad ng CRP o C-reactive protein at mga cytokine sa katawan. At kapag nangyari iyon, nararamdaman ng inyong mga binti ang pagkakaiba. Ngunit heto ang nagpapaging espesyal sa turmeric milk. Kapag pinainit at isinama sa gatas na may kaunting natural na taba, mas madaling maabsorb ng inyong katawan ang curcumin. Magdagdag ng isang kurot ng pamintang durog at mapapalakas mo ang absorption nito ng higit sa 2,000% ayon sa pananaliksik mula sa St. John's Medical College sa India. Isang maliit na paminta lang ay nagbubukas ng napakaraming benepisyo. Simple lang itong gawin. Painitin ang isang tasa ng gatas, maaaring gatas ng baka, o isang plant-based na opsyon tulad ng oat o almond. Haluin ang kalahating kutsarita ng luyang dilaw, isang kurot ng pamintang durog, at marahil kaunting kanela para sa dagdag na suporta laban sa pamamaga. Magdagdag ng kaunting pulot pukyutan kung gusto ninyo ito ng matamis. Dahan-dahang higupin. Hayaan itong magbigay ginhawa sa inyo. Maraming tao ang sinisimulan ito bilang isang ritual sa gabi, at sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, napapansin nila ang isang banayad, ngunit kahangahangang pagbabago. Mas kaunting paninigas sa umaga, mas kaunting pananakit pagkatapos ng aktibidad, at mas mahimbing na tulog na siyang panahon kung kailan pinakamahusay na nag-aayos ang inyong katawan. Ngayong nakahigop na tayo ng isang bagay na ginintuan, lumipat naman tayo sa isang inumin na tinatawag na likidong collagen. At maaaring magulat kayo kung gaano ito kabisa para sa muling pagpapatibay ng lakas sa kaibuturan ng inyong mga kasukasuan. Mayroong isang bagay na sinauna tungkol sa bone broth o sabaw ng buto. Marahil dahil ang mga lola sa buong mundo ay nagpapakulo na ng mga buto para maging mainit at nakapagpapagaling na sabaw sa loob ng daan-daang taon bago pa man ito napatunayan ng agham. Pagdating sa pagpapalakas ng mga binti, lalo na para sa mga nakatatanda, ang bone broth ay hindi lang basta pampaginhawang pagkain. Ito ay panggatong.
para sa muling pagpapatibay. Ito ay dahil kapag ang mga buto ay dahan-dahang pinakuluan sa loob ng 2 hanggang 24 na oras, naglalabas ito ng mga mabisang sustansya sa sabaw, collagen, gelatin, mga amino acid tulad ng glycine at proline at mga trace mineral na madalas nawawala sa mga modernong pagkain. At heto ang susi. Ang collagen ang pandikit na nagbubuklod sa inyong mga kasukasuan, litid, tendons at ligaments. Habang tayo'y tumatanda, natural na nababawasan ang ating collagen humigit kumulang 1% bawat taon pagkatapos ng edad 30. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsisimulang manakit ang mga kasukasuan, nang hihina ang mga kalamnan at nagiging hindi matatag ang mga binti. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Current Medical Research and Opinion noong 2008, ang mga atleta na uminom ng hydrated collagen araw-araw ay nakaranas ng makabuluhang pagbawas sa pananakit ng kasukasuan habang gumagalaw. Ngayon, isipin kung ano ang magagawa niyan para sa isang taong nasa edad 60 o 70 na nais lamang maglakad ng hindi napapangiwi. Ang parehong collagen na iyon, kapag hinigop sa anyo ng sabaw, ay makakatulong na mapanatili ang cartilage, bawasan ang pagkiskisan ng kasukasuan, at suportahan ang pangkalahatang katatagan ng binti. Ang bone broth ay likas ding mayaman sa mga electrolyte tulad ng potassium, calcium, at magnesium, mga sangkap na mahalaga sa pag-iwas sa pulikat at pagsuporta sa pag-urong ng kalamnan. Nagbibigay ito ng hydration at nutrisyon ng sabay, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tubig. Ang paggawa nito sa bahay ay mas madali kaysa sa inaakala ninyo. Hindi kailangan ng magarbong sangkap. Kumuha lang ng mga buto ng manok, baka o isda. Mas mainam kung may kaunting laman pa. Magdagdag ng tubig, 1 kutsara ng apple cider vinegar upang matulungan na mailabas ang mga mineral mula sa mga buto at hayaan itong kumulo sa mahinang apoy. Pagkatapos ng 24 oras, salain ito, timplahan ng bahagya at higupin. Maraming tao ang nasisiyahang uminom ng 1 tasa sa umaga. Nagpapainit ito ng katawan, nagpapakalma ng tiyan, at nagbibigay sa inyong mga binti ng kailangan nito para muling bumuo mula sa loob. Ito ay lalong nakagiginhawa sa mga malamig na umaga o bilang isang magaan at malinamnam na inumin bago kumain. Ngayong napangalagaan na natin ang mas malalalim na bahagi ng ating mga binti, oras na para bigyan ang mga pagod na kalamnan ng isang bagay na mas agaran. Isang malapot na timpla ng potassium, magnesium at lakas ng halaman na gugustuhin ninyong higupin pagkatapos ng bawat paglalakad. Minsan ang lakas ay hindi nagmumula sa isang bagay na mabigat. Minsan ito ay nagmumula sa isang bagay na kasing simple ng isang saging at isang dakok ng almendras na pinagsama sa isang malapot at mabisang smoothie na pasasalamatan ng inyong mga binti. Ang inuming ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong mga kalamnan ng mga mineral na tahimik nilang hinahanap, lalo na habang tayo ay tumatanda at ang natural na antas ng mga pangunahing electrolyte ay nagsisimulang bumaba. Iyan ang panahon kung kailan sumusulpot ang pulikat sa gabi. Iyan ang panahon
na tumatayo kayo mula sa isang upuan at nakakaramdam ng paggiwang. At iyan ang panahon kung kailan ang inyong mga kalamnan ay nagsisimulang mapagod ng mas mabilis kaysa dati. Magsimula tayo sa saging. Ito ay higit pa sa isang mabilis na merienda. Ito ang powerhouse ng potassium ng kalikasan. Ang potassium ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa mga kalamnan na umurong ng maayos at sa tamang paggana ng mga nerbiyos. Ayon sa National Institutes of Health, ang potassium ay tumutulong din na mapanatili ang balanse ng likido sa katawan na maaaring mabawasan ang pamamaga sa mga binti at maiwasan ang mabigat at pagod na pakiramdam na nararanasan ng ilang tao pagkatapos tumayo ng matagal. Ngunit ang saging ay pinakamahusay gumana kapag may kasama. At diyan pumapasok ang mga almendras. Ang almendras ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng magnesium na mula sa halaman, isang mineral na sangkot sa mahigit 300 reaksyon ng enzyme sa inyong katawan, kabilang ang pag-relax at paggaling ng kalamnan. Natuklasan sa pananaliksik mula sa Journal of Nutrition na ang mga nakatatanda na may mas mataas na pagkonsumo ng magnesium ay may makabuluhang mas mahusay na pagganap ng kalamnan at mas mababang panganib ng mga isyu sa paggalaw. At hindi diyan nagtatapos. Ang mga almendras ay naglalaman din ng masusustansyang taba at protina ng halaman na sumusuporta sa pag-aayos ng kalamnan. Lalo itong mahalaga kung nananatili kayong aktibo sa paglalakad o magaan na ehersisyo. Ang fiber ay tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo na nagbibigay sa inyo ng matatag na pinagkukunan ng enerhiya sa halip na isang biglaang pagtaas at pagbagsak. Upang gawin ito sa bahay, i-blender lang ang isang hinog na saging kasama ang isang tasa ng almond milk. Magdagdag ng isang kutsara ng almond butter para sa dagdag na magnesium at isang kurot ng kanela kung gusto ninyo ng kaunting init. Ito ay masarap, nakakabusog, at banayad sa tiyan. Perpekto bilang merienda pagkatapos maglakad o isang magaan na almusal. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong nagdaragdag ng smoothie na ito sa kanilang routine ay madalas na napapansin ang mas kaunting pulikat sa gabi, mas magandang enerhiya sa buong araw, at kahit na mas magandang tono ng kalamnan. Para itong pagbibigay sa inyong mga binti ng isang tahimik na pagpupuri mula sa loob. Kaya mo yan. Napag-usapan na natin ang init at protina. Ngunit paano naman ang sirkulasyon? Paano kung mayroong isang matingkad na pulang inumin na maaaring magpadaloy ng mas maraming oxygen sa inyong mga binti at gisingin ang mga inaantok na kalamnan? Ibuhos na natin ang susunod. May mga inumin na hindi lang nagpapalusog, sila ay nagpapaalab. Iyan mismo ang ginagawa ng beetroot juice para sa inyong mga binti. Hindi lang nito pinapawi ang sakit o pinapakain ang mga kasukasuan. Ginigising nito ang inyong sirkulasyon, pinupuno ng oxygen ang inyong mga kalamnan at tinutulungan kayong gumalaw ng may higit na gaan at enerhiya, lalo na kapag ang mga hagdanan o mas mahabang paglalakad ay nagsisimulang maging mahirap. Ang mahika ay nasa isang mabisang bagay, mga natural na nitrate. Hindi ito ang mga mapanganib
na additives na matatagpuan sa mga naprosesong karne. Ito ang mga malusog na nitrate mula sa halaman na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, isang molekula na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak. Nangangahulugan iyon ng mas maraming dugo, mas maraming oxygen, at mas maraming sustansya ang nakakarating sa inyong mga kalamnan, lalo na sa mga unang napapagod ang inyong mga bintihita at paa. Isang pag-aaral noong 2011 sa Journal of Applied Physiology ang natuklasan na ang pag-inom ng beetroot juice ay nagpabuti sa tibay sa ehersisyo ng mga nakatatanda ng hanggang 16%. Hindi iyan maliit na numero. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatapos ng isang paglalakad at pagputol nito. Iyan ang kakayahang umakyat sa dagdag na palapag ng hagdanan nang hindi humihinto sa kalagitnaan. Ang beets ay mayaman din sa betalains, mga natural na antioxidant na nagbabawas ng oxidative stress at pamamaga, dalawang tahimik na saboteur na nagpaparamdam sa inyong mga binti na naninigas, namamaga o hindi matatag. Idagdag pa ang potassium at vitamin C at mayroon na kayong inumin na sumusuporta sa paggaling ng kalamnan, nagbabawas ng pagpapanatili ng tubig at nagpapalakas ng inyong kalusugan ng mga ugat, lahat sa iisang inumin. Madali itong gawin sa bahay. Maaari kayong mag-juice ng hilaw na beets, isa o dalawang maliliit ay sapat na, o bumili ng cold-pressed beet juice sa tindahan. Kung masyadong malakas ang lasang lupa nito, pag-aanin ito sa pamamagitan ng isang patak ng katas ng mansanas, karot o limon. Ang ilan ay nasisiyahan dito na malamig pagkatapos ng isang ehersisyo sa umaga o mainit sa isang tasa na may kurot ng luya. At heto ang iniuulat ng maraming tao, pagkatapos ng isang linggo o dalawa, hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam ng kanilang mga binti, mas makinis ang kanilang mga hakbang at nawala ang pagiging matamlay sa umaga. Kapag mas mahusay ang daloy ng inyong dugo, mas buhay ang pakiramdam ng inyong buong katawan. At wala nang mas malinaw na makikita iyan kundi sa inyong mga binti. Ngunit bago tayo magtapos, mayroon pang isang banayad ngunit mabisang inumin na natitira. Isang bagay na nag-aalis ng pamamaga, nagbibigay ng malalim na hydration at nagpapalusog sa mga pagod na kalamnan. Lahat habang isa sa pinakasimpleng ritual sa umaga na maaari ninyong subukan. Magpiga tayo ng kaunting sikat ng araw sa inyong routine. Minsan, ang pinakasimpleng mga bagay ang pinakamabisa. Ang isang baso ng maligamgam na tubig na may limon sa umaga ay maaaring tila napakababa upang makagawa ng tunay na pagkakaiba. Ngunit kapag nagdagdag kayo ng isang kutsara lamang ng chia seeds, lumilikha kayo ng isang bagay na tahimik na makapangyarihan, lalo na para sa mga pagod at naninigas na mga binti. Ang chia seeds ay maliliit, oo, ngunit puno ito ng magnesium, calcium at omega-3 fatty acids. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas at tumutugon na mga kalamnan. Ang magnesium, tulad ng nakita natin, ay tumutulong na i-relax ang mga naninigas na kalamnan at maiwasan ang pulikat. Ang calcium ay nagpapanatiling matatag sa inyong mga buto at pag-urong ng kalamnan. At ang omega-3 Cs, binabawasan nila ang pamamaga, ang ugat ng maraming problema sa kasukasuan at kalamnan. Ngunit mayroon pang mas maganda.
Kapag ibinabad ninyo ang chia seeds sa tubig, lumalawak sila at nagiging isang malambot na parang gel. Ang prosesong ito ay lumilikha ng soluble fiber na sumusuporta sa panunaw hydration at mabagal at matatag na pagsipsip ng mga sustansya. Mahalaga iyon para sa mga nakatatanda dahil kapag hindi sapat ang hydration, lahat mula sa enerhiya hanggang sa paggana ng kalamnan ay nagdurusa. Ang mga kalamnan na kulang sa tubig ay mas madaling kapitan ng pulikat, pangingisay at pagkapagod. Ngayon pag-usapan natin ang limon. Higit pa sa nakakapreskong lasa, ang limon ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas sa kakayahan ng inyong katawan na sumipsip ng iron at gumawa ng collagen, parehong gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatiling masigla ng inyong mga binti at may proteksyon ang inyong mga kasukasuan. Ang vitamin C ay gumaganap din bilang isang antioxidant na tumutulong na labanan ang mga free radical na nagpapatanda sa inyong mga tissue mula sa loob. Isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients 2020 ay natuklasan pa na ang mas mataas na pagkonsumo ng vitamin C ay direktang nauugnay sa mas mahusay na lakas ng kalamnan sa mga nakatatanda, partikular sa ibabang bahagi ng katawan. Kaya't ang inyong tubig na may limon sa umaga ay maaaring higit pa sa paggising sa inyo, aktibong sinusuportahan nito ang mga binti na nagdadala sa inyo sa buong araw. Upang gawin ito, pigain ang kalahati ng isang limon sa isang baso ng maligamgam, hindi mainit na tubig. Haluin ang isang kutsara ng naibabad na chia seeds at dahan-dahang higupin. Maraming tao ang umiinom nito unang-una sa umaga bago magkape, bago mag-almusal upang dahan-dahang gisingin ang kanilang sistema at bigyan ng hydration ang bawat selula. Pagkatapos ng isang linggo o dalawa, maaari ninyong mapansin ang mas kaunting pananakit sa umaga, mas kaunting paninigas kapag bumangon at mas matatag na enerhiya sa inyong mga binti. Ito ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. At minsan, iyon lang ang kailangan natin. Ngayong mayroon na kayong 5 inumin sa inyong kaalaman, maglaan tayo ng sandali upang pag-usapan kung paano ito inumin ng ligtas at kung paano pakinggan ang inyong katawan habang ginagawa itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Ngayon, bago ninyo simulang punuin ang inyong frigider o planuhin ang inyong routine sa umaga, batay sa mga inuming ito, may mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Ang inyong katawan ay natatangi. At habang ang 5 inuming ito ay nag-aalok ng tunay na mga benepisyo, kasing halaga rin na maunawaan kung paano ito inumin ng ligtas, lalo na habang tayo ay tumatanda at ang ating mga pangangailangang pangkalusugan ay nagiging mas partikular. Magsimula tayo sa turmeric milk. Habang ang luyang dilaw ay kilala sa kapangyarihan nitong labanan, ang pamamaga isa rin itong pampalasa na maaaring makairita sa lining ng tiyan kung sobra ang pagkonsumo. Kung nakaranas na kayo ng bahagyang heartburn o pagkulo ng tiyan pagkatapos ng isang pagkaing may maraming curry, alam ninyo ang ibig kong sabihin. Para sa mga umiinom ng blood thinner o may mga issue sa apdo, pinakamainam na kumonsulta sa inyong doktor bago gawing pang-araw-araw na gawi ang luyang dilaw. Magsimula sa kaunti, marahil isang kapat na kutsarita
at tingnan kung paano tumugon ang inyong katawan. Maaari ninyo itong dahan-dahang dagdagan. Ang bone broth ay lubos na pampalusog, ngunit kung namamahala kayo ng mataas na presyon ng dugo o problema sa bato, bantayan ang nilalamang sodium. Maraming nabibili sa tindahan na bersyon ay puno ng asin na maaaring hindi ninyo namamalayan. Ang solusyon, gumawa ng sarili ninyong sabaw sa bahay. Sa ganoong paraan, kontrolado ninyo kung ano mismo ang nilalagay ninyo. Kung kayo ay nasa isang dieta na may limitasyon sa protina, tanungin ang inyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano kadalas ninyo ito dapat inumin. Ngayon, pag-usapan natin ang banana almond smoothie. Ito ay isang magandang mapagkukunan ng potassium at magnesium, ngunit tandaan na ang saging ay may natural na asukal. Kung namamahala kayo ng diabetes o insulin resistance, subukang ipares ang smoothie sa kaunting dagdag na fiber o masusustansyang taba. O kaya'y inumin ito pagkatapos ng magaan na aktibidad upang makatulong na balansehin ang antas ng asukal sa dugo. At syempre, kung meron kayong anumang allergy sa mani, iwasan ang almond milk o almond butter. Isang simpleng kapalit tulad ng coconut milk o sunflower seed butter ay uubra na. Ang beetroot juice ang susunod. At habang ito ay napakahusay para sa sirkulasyon, maaari rin itong magpababa ng presyon ng dugo. Minsan sobra-sobra kung umiinom na kayo ng gamot para sa alta presyon. Kung madali kayong mahilo o umiinom ng gamot sa presyon, subaybayan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Ito rin ay natural na mataas sa oxalates na maaaring maging alalahanin para sa mga taong may kasaysayan ng kidney stones. Kaya kung iyon ang kaso ninyo, kausapin muna ang inyong doktor bago gawing pang-araw-araw na gawi ang beets. At panghuli, ang maligamgam na tubig na may limon at chia. Ito ay banayad, nagbibigay hydration at gusto ng marami. Ngunit tandaan, ang citrus tulad ng limon ay acidic at maaaring magdulot ng pagkasira ng enamel ng ngipin kung masyadong madalas o masyadong dahan-dahan na hinihigop. Isang simpleng payo, inumin ito gamit ang isang straw at magmumog ng ordinaryong tubig pagkatapos. At habang ang chia seeds ay ligtas para sa karamihan, lumalawak ito sa inyong tiyan. Kaya palaging ibabad muna ito at magsimula sa maliit na halaga kung sensitibo ang inyong sistema ng pagtunaw. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay pakinggan ang inyong katawan. Ang mga inuming ito ay hindi isang mahiwagang lunas, ngunit kapag ginamit ng may pag-iingat at pagiging tuloy-tuloy, maaari silang maging pang-araw-araw na kaalyado na tahimik na sumusuporta sa inyong lakas, isang higop sa bawat pagkakataon. At ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat sa isang huling pag-iisip na sa tingin ko ay gugustuhin ninyong baunin matagal na pagkatapos ng video na ito. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng inyong lakas. Nangangahulugan lamang ito na kailangan ninyong alagaan ito sa ibang paraan. At minsan, ang pinakamaliliit na gawi ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Ang 5 simpleng inuming ito ay hindi lamang mga resipe. Sila ay mga paalala na ang inyong katawan ay may kakayahan pa, tumutugon pa, at karapat-dapat pa ring suportahan
bawat isang araw. Kaya't ito ay para sa mas matatag na mga hakbang, mas panatag na mga umaga, at sa tahimik na kapangyarihan ng pagiging tuloy-tuloy. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo: ang pag-aalaga sa ating sarili ay hindi isang malaking gawain na minsan lang ginagawa. Ito ay isang koleksyon ng maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ang bawat tasa ng masustansyang inumin, bawat maikling paglalakad, bawat sandali ng pahinga, lahat ay nag-aambag sa ating lakas at kalayaan habang tayo ay nagkakaedad. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na gawi. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, mag-iwan ng komento at ibahagi kung ano ang sabik ninyong subukan. At kung nais ninyo ng mas marami pang simpleng payo para manatiling malakas at malaya, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din dito. Mag-ingat kayo, manatiling malusog, at hanggang sa muli.